Amerika. So ultimately, sino ang panalo sa mga ano? Kasi on paper, mapapasok siya ng maraming revenue for the government. Alam mo, binabantayan ko rin yung mga argumento ng iba't ibang mga ekonomista sa Amerika. At ang sinasabi nila, basic economics economics 101. You produce what you are good at and how you produce at the least cost possible. So, kung hindi mo naman pagkahingan mo mas mura sa iba, doon ka bibili. So, ganun ang global trade, ano? Ang logic nito is mag-concentrate ka doon sa magagawa mo ng mura, mas maganda, at kumuha ka o bumili ka sa ibang lugar na mabibili mo ng mas mura at mas maganda kaysa mas magagawa mo. Ngayon, nire-reverse ni Trump ang logic ng ekonomiya ng Amerika na na-establish na for many decades, and it will be very difficult to reverse. So for the last 50 years, lumabas na ang mga factories, mga consumer goods manufacturing companies, lumabas na sa Amerika. At itinayo na nila yung kanilang mga factories sa iba't ibang bansa na mas mura nilang makukuha ang mga produkto at maibabalik sa Amerika. So, at saka hindi lang naman ito yung pag-produce at the least cost of cheap labor, yung source of materials din nila nagagaling sa ibang bansa. So sabi ko, bakit hindi ba natin doon gawin? Tapos at saka lang natin dadalhin sa Amerika. Na sila rin ang bibili. At sila din ang bibili. So sila rin ang masinaba. Kaya yan ang problema. No? Kumbaga, madali namang intindihin ko ano yung mga pwedeng masamang effect na ito. Pero, of course, matigas ang ulo, yan ang gusto nyo gawin, no? On the part of the Philippines, ito po,